Takot ang korap, mahuli sa korupsyon. Ngayon po, ang yayabang at lalakas sa loob, nakikita natin sa Kongreso. Nagpapakulong ng tao, hindi naman korte. Araw-araw inaabot, araw-araw hinihiya, ini-expose sa media, sa social media ng korupsyon. Hindi tumitigil. Yung pera at budget na dapat sana gamitin para sa programa na magpaparami ng trabaho sa tao, inilalagay pang politika para pamigay sa tao at sa kalambutante. Alam niyo, okay naman sa akin po yung maraming natutulungan sana. Okay naman sa akin yung maraming natutulungan. Ang problema, pagkuha mo ng pera, wala ka pa rin trabaho. Mahirap ka pa din. Maubos ang pera. Mauubos ang pera nang wala. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Correct. Para umasenso. Correct. Pero talaga mamimigay po ngayon yan. Ang payo ko, kunin nyo ng kunin. Pag binigay yung 5, padagdagan nyo ng 10. Pag binigyan kayo ng 10, padagdagan nyo ng 20. Pag binigyan ng 20, gawin yung 40 hanggang 100. Hanggang maubos natin yung perang pinamimigay nila. Dahil una, atin naman yun. Pangalawa, pagka inipit mo sa kanila, baka ibili pa ng boto sa Comelec. Kaya kunin natin, pero pagdating ng eleksyon, pag-isipan niyong mabuti kung sino ang inyong buboto at huwag kayong bumoto ng korap at akusado. Alam niyo, natutokso ko akong kantahan kayo. Pero baka umulan. Pero ganito na lang po. Ako po ang naging pinuno ng Anti-Corruption Office si Tatay Digong. Konsehal lang po ako dati. Konsehal lang ako. Pastor lang ako. Ang tatay ko po, si Grepor Butch Benica. Yung ginanapan ni Joko Diaz sa pelikula, The Butch Benica Story. The most notorious juvenile delinquent of the 60s. One of the most feared gangsters inside prison at leader ng Communist Party of the Philippines sa loob ng Bilibid. Na nagbagong buhay, naging ministro, naging konsihal, naging commissioner undersecretaryo, hanggang naging sekretaryo ng Pilipinas. Kaya ho kaming lahat magkakapatid, tinuruan na rin ng aking ama maglingkod sa Diyos. Kaya po kami halos lahat nagpapaskor na rin. Simple lang po ang buhay namin. Hindi ho kami political family. Mga pastor lang po kami. Ang pastor ho, walang pera yan. Pero pagamat kami, ang lolo ko po Bisaya. Lolo kong Bisaya, na katulad ng maraming Bisaya, sa hirap ng buhay, pumunta ng Maynila, nagtrabaho, doon po umasenso. Kaya kami, natanim na sa Maynila ako ng tatay ko, pero talagang dugong Bisaya. Pero noong magpastor ang tatay ko, mabilis po kasing yumaman ang tatay ko paglabas ng kulungan dahil siga, sikat, tapos korap. Susuhulan yung politiko, susuhulan yung bangko, tatakutin ng kalaban na kukuhang proyekto. Pero nung 1 taong gulang na ako, paglabas niya po, nagkasawa siya, napangasawa niya, nanay ko doktora. Nagkasakit ako, 1 year. Ang sabi ng nanay ko, Butch, huwag ka nang umalis dahil si Greco may die anytime. Nagkaroon po ako ng pulmonary infection, 3 araw na po akong coma. Pero hindi matiis ang tatay ko yung itsura ko na mamamatay, umalis po. Pumunta sa isang breakfast meeting. Sa isang breakfast meeting, meron pong pastor. Sabi nung pastor, Butch, wala naman siya sinasabihan kung anong problema, your son is not going to die. Hindi mamamatay anak mo. Nagulat po siya, paano nalaman ng pastor. Tapos sabi ng pastor, meron ka ba litrato ng anak mo? So inilabas yung litrato, nanalangin po sila sa isang litrato. Hindi naman Kristiyano tatay ko, pero yes Lord ng yes Lord, dahil wala, nakapit na pa sa talim. Pagkatapos ang panalangin ko, bumalik siya sa ospital.
Iniisip niya, ano kaya nangyari? Bangay na ba anak ko? O totoo ba yung sinasabi ng pastor? So binuksan niya po ang pinto, pagkita niya sa kama ko, wala na pong laman, malinis na yung kama. Wala na lahat, oxygen, needles, wala na, malinis na. Akala niya namatay na ako. Pumasok po siya, nakita niya sa kabilang dulo ng kwarto, nakita niya nanay ko, hawak-hawak ako, patalon-talon na sa hita ng nanay ko, himalang pinagaling ng Diyos. Kaya po ako nabuhay, at dahil doon nagbagong buhay ang tatay ko. Binenta niya lahat ng hanap buhay niya, binayaran ng utang niya, naging ministro, nag-preach na po sa iba't ibang lugar, sa Metro Manila at sa iba't ibang lugar sa bansa. Kung paano siya binago ng Diyos, isang sika, isang hudlong, na ngayon isang ministro ng bagong buhay. Maganda po ang ministeryo, subalit walang pera. Uuwi ng bahay, wala namang pera. Galit na galit ang nanay ko dahil doktora, binato siya minsan ng yung gatas ng bata, nagbote ng bata, nagbabasa ng Bible. Basa ka ng basa ng Bible, wala nang panggatas ang mga anak mo. Pero hindi ko tumigil ang tatay ko sa pagmiministeryo, nagpatuloy. Ngayon po, 25 years na kami, hindi siya, 47 years na po siya sa ministeryo. Dalawa kami magkapatid, naging sekretaryo na ng Pangulo, pati siya naging sekretaryo ng Pangulo. Ngayon, Pangulo na ako ng ating partido at kandidato na po ako para pulis. Mga kababayan na rin pag-asa. Sinasabi ko po sa inyo ito dahil alam ko po ang buhay mahirap. Dahil nung nagpastor ang tatay ko, bigla kami humirap, napuputulan na kami ng kuryente, palipat-lipat kami ng bahay, sampa-sampa lang kami sa eskwelahan. Hindi ko kami mahirap na mahirap, pero hindi rin kami mayamang-mayaman. Yung tama-tama lang. Tama, jeep-jeep lang. Ayaw kong maging pastor noon dahil ayaw kong maging mahirap. Kaya alam ko po ang buhay na mahirap. Kaya makakaasa kayo na pag nanalo si PG Party, sa paglalaban niya ang mga mahihirap. Kaya po ako nandito ngayon. Ayaw ko na talagang tumakbo. Ayaw ko na 25 years na po ako sa gobyerno in and out. Naipanalo ko ng 4th barrel. Wala ng 4th barrel. Sabi ko, lalabanan ko ang droga. Talaga akong nilabanan ko ang droga nung sa lugar namin sa Maynila. Nilinis ko po ang droga doon. Kinausap ko lahat ng pusher, user, pinatawag ko lahat ng mga kapitan, labas yung listahan, pinatawag ko ang pulis, ang PDEA, secretary po ang tatay ko na sa Dangerous Drugs Board, ako ang executive director ng Contra Droga New Life Campaign. Kinausap ko lahat. 13 barangay, ang liit-liit na lugar sa Malacanang, 72 pusher at adik. Kinausap ko po lahat. Sabi ko, maglilinis kami ng droga dito. Ang pakiusap ko lang, kung hindi nyo kayang itigil yung inyong gawain, huwag kayo rito sa lugar ko. Dahil pangako ko sa inyo, isa lang matitira sa atin. At kung hindi nyo talaga kayang itigil yan, sabi ko, yung gusto magbagong buhay, sabi ko, punta kayo sa akin, tutulungan ko kayo magbagong buhay. Yung ayaw magbagong buhay, yung ayaw tumigil, sabi ko, ibibigay ko na kayo sa pulis at ihatid na namin kayo sa langit. Kinabukasan o, nag-alis ang lahat. Nalinis ang aming lugar. Naging mapayapa na maging maayos. Kaya alam ko po, na pag ayaw ng leader, lalo na't mayor, ang droga sa lugar, walang mananatili. Kaya mahalaga na maglagay kayo ng magaling na mayor. Ching Plaza at ang kanyang konseho. Dahil ito po, ako, siya, si Jimmy at ang mga senador at kandidato ni Tatay Digong ang magbabalik ng mga programa na ginawa ni Tatay Digong upang labanan ang droga, korupsyon at krimen sa bansa. Ako po, congressman lang ang tinatakbo ko. Pero huwag niyo po sana ako tatawagin congressman, chairman lang. Dahil pag congressman, parang kurap na kurap. Pag nakarating po ako roon, ibabalik ko ang laban kontra droga sa Pilipinas. Yung mga mayor at mga pulis na hindi gagawin ng kanilang trabaho, ay iimbestigahan ko
kakasuhan at patatanggal sa pwesto. Pero yung mga pulis, na gagawin ng trabaho nila, ako ang kanilang protektor, magtatanggol sa kanila. Yan po ay trabaho lang namin. Alam ko po yan dahil PACC chairman po ako. Nanguhuli ako ng mga korap. Naglilinis talaga kami. Trabaho naman yan eh. Yan lang naman ang hinahingi natin sa gobyerno eh. Kahit hindi nyo na kami bigyan ng abuloy, ng ayuda, bigyan nyo lang kami ng tahimik, mapayapa, maayos na lugar, at bigyan nyo kami ng maraming trabaho, okay na kami. Bakit trabaho? Paano tayo magkakaroon ng trabaho? Sabi ni Tita Ching, tama, industrialization, trabaho. Pero hindi ho papasok ang mga trabaho pagka magulo ang lansangan, patayan, nakawan, takutan, walang papasok na trabaho at korupsyon. Kaya kailangan po natin muna basic peace and order, katahimikan. Tapos labanan natin ang korupsyon, alisin natin ang red tape, maiimbita na natin ang mga namumuhunan, factories, industry na magbibigay ng libo-libong trabaho dito po sa Butuan. Yan po ang aking pagsusumikapan. Kasama ni Jimmy, kasama ni Tita Ching, na dito po sa Butuan, maglalagay tayo ng business global cities na maglalagay ng maraming factories at industries na pagtatrabahuan ng mga tao dito sa Caraga. Para po tayo ay masenso. Nagpapasalamat po ako dahil sa inyo.